Selling land in the Philippines. May lupa ka ba sa Pilipinas na gusto mong ibenta? O baka minana mo ang lupa mula sa iyong mga magulang at ngayon ay iniisip mo kung paano ito maibebenta ng legal at walang problema? Marami kasing landowners ang nagkakamali sa pagbebenta ng lupa. Ang iba, tumatanggap agad ng down payment nang hindi kompleto ang dokumento. Ang iba naman, nahuhulog sa scam buyers. At ang mas masakit, may mga bintahan na nauuwi sa kaso dahil hindi nila alam ang tamang proseso. Kaya kung gusto mong malaman ang step-by-step guide sa pagbebenta ng lupa sa Pilipinas mula sa paghahanda ng documents hanggang sa pag-transfer ng titulo, panuorin mo ang video na ito hanggang dulo. At habang nanonood ka, comment below kung anong klase ng lupa ang gusto mong ibenta: agricultural, residential, commercial, o inherited land. Let's get started! Welcome back sa Payong Amiga. Ang pagbebenta ng lupa ay isa sa pinakamalaking financial transactions na maaaring gawin ng isang tao. Hindi ito tulad ng pagbebenta ng cellphone o sasakyan. Kapag lupa ang pinag-uusapan, may legal documents, taxes, title verification at iba't ibang government agencies na involved. Kaya mahalagang alam mo ang proseso bago ka makipag-deal sa mga buyers. Bakit nagbebenta ng lupa ang mga Pilipino? Maraming dahilan kung bakit nagbebenta ng lupa. Una, kailangan ng pera para sa negosyo. Pangalawa, kailangan ng funds para sa education ng mga anak. Pangatlo, OFW na gustong i-convert ang idle property into cash. Pang-apat, inherited land na hindi naman ginagamit. At panglima, gusto nang ilipat ang investment sa ibang asset gaya ng rental properties, time deposits o negosyo. Ano man ang dahilan mo, mahalagang makuha mo ang tamang presyo at maiwasan ang legal issues. Alamin muna ang market value ng lupa. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng sellers ay hindi nila alam ang totoong market value ng kanilang lupa. Dahil dito, minsan sobrang baba nilang ibenta o kaya naman sobrang taas ng asking price kaya walang bumibili. Para malaman ang tamang presyo, tingnan ang bintahan ng mga kalapit na properties. Magtanong sa licensed real estate brokers. Tingnan ang zonal value ng BIR. Mag-research online sa mga property listing websites. Tandaan, ang zonal value ay hindi laging katumbas ng market value. Sa maraming lugar sa Pilipinas, mas mataas ang market value kumpara sa zonal value. Mga dokumentong kailangan. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi. Ano ang mga dokumentong kailangan bago magbenta ng lupa? Number 1, original copy ng land title. Ito ang pinakamahalagang dokumento. Kung wala kang titulo, magiging mahirap ang bentahan. Number 2, updated tax declaration. Pinapakita nito ang property information at assessment ng local government. Number 3, latest real property tax receipt. Dapat updated ang pagbabayad ng amilyar. Kapag may unpaid taxes, maaaring magkaroon ng problema sa transfer. Number 4, valid government IDs. Kailangan ng seller at buyer. Number 5, marriage certificate kung married ang owner. Sa maraming kaso, kailangan ang consent ng spouse. Number 6, extrajudicial settlement kung inherited property. Kung minana ang lupa, dapat maayos muna ang settlement bago maibenta. Paano makakahanap ng buyer? Ngayon, handa na ang documents. Paano ka naman makakahanap ng buyer? Option number 1, social media. Maraming successful property sales ang nangyayari sa Facebook. Option number 2, property listing websites. Mas malawak ang audience. Option number 3, licensed real estate brokers. May commission sila pero mas mabilis nilang mahanap ang qualified buyers. Option number 4, word of mouth. Sabihan ang mga kaibigan, kamag-anak at kakilala. Minsan dito nanggagaling ang pinakamabilis na bentahan. Paano iwasan ang scam buyers? Napakaraming scam sa real estate. Narito ang ilang warning signs.
Buyer na ayaw magpakilala ng maayos. Buyer na gustong madaliin ang transaction. Buyer na ayaw magpakita ng proof of funds. Buyer na nagbibigay ng kahina-hinalang payment methods. Buyer na gustong magbayad ng hindi dumadaan sa legal documents. Always verify the identity of your buyer at huwag mag-release ng anumang original documents hanggat hindi secure ang payment. Ang negotiation process. Kapag may interesado ng buyer, magsisimula ang negotiation. Dito pinag-uusapan ang selling price, terms of payment, schedule ng turnover, sino ang sasagot sa iba't ibang fees, maging realistic sa presyo. Tandaan, ang goal ay hindi lang makabenta, ang goal ay makabenta sa tamang presyo. Letter of intent at reservation. Sa maraming transactions, nagbibigay muna ang buyer ng reservation fee. Ito ay indikasyon na seryoso siya sa pagbili. Mahalagang may written agreement. Dapat malinaw kung refundable ba o non-refundable ang reservation fee. Iwasan ang verbal agreements. Laging ilagay sa sulat ang lahat ng napagkasunduan. Deed of absolute sale. Kapag handa na ang buyer at seller, gagawin ang deed of absolute sale. Ito ang legal document na nagpapatunay ng bentahan. Dapat kompleto ang details, pangalan ng buyer, pangalan ng seller, property description, selling price, terms and conditions. Pagkatapos nito, kailangang ipanotarize ang dokumento. Huwag laktawan ang notarization dahil mahalagang bahagi ito ng legal process. Mga buwis at fees. Isa sa pinakamadalas na tanong, magkano ang babayaran sa taxes? Narito ang ilan sa mga karaniwang taxes at fees. Capital gain tax, documentary stamp tax, transfer tax, registration fees, notarial fees. Depende sa napag-usapan, maaaring seller o buyer ang sumagot sa ilang expenses. Kaya mahalagang malinaw ito bago pa man pumirma ng kontrata. Paglipat ng titulo. Pagkatapos mabayaran ang mga kinakailangang taxes at fees, saka magsisimula ang transfer ng title. Ito ang proseso kung saan ililipat ang ownership mula sa seller papunta sa buyer. Kapag natapos ito, hindi na ikaw ang legal owner ng property. Siguraduhin may kopya ka ng lahat ng dokumento para sa iyong records. Tips para sa mga OFW. Para sa ating mga OFW viewers, kung nasa abroad ka at gusto mong ibenta ang lupa mo sa Pilipinas, posible ito. Kadalasan, gumagamit ng Special Power of Attorney o SPA. Ang SPA ay nagbibigay ng authority sa isang pinagkakatiwalaang tao upang asikasuhin ang bentahan para sa iyo. Pumili lamang ng taong lubos mong pinagkakatiwalaan at siguraduhing legal at notarize ang lahat ng dokumento. Common mistakes ng mga sellers. Narito ang mga pagkakamaling dapat mong iwasan. Hindi alam ang market value. Hindi kompleto ang dokumento. Hindi updated ang property taxes. Tumatanggap ng malaking down payment nang walang kasulatan. Nakikipag-transact sa hindi kilalang buyer. Hindi gumagamit ng professional help kung kinakailangan. Kapag naiwasan mo ang mga ito, magiging mas smooth ang iyong property sale. By the way, kung nakakatulong sa iyo ang video na ito, please hit the like button. Makakatulong ito para mas maraming Pilipino ang matuto tungkol sa tamang pagbebenta ng lupa. At comment below, ano ang pinakamalaking challenge mo sa pagbebenta ng lupa? Baka masagot natin sa susunod na video. Kung may kakilala kang OFW, parent o kamag-anak na nagbabalak magbenta ng lupa, i-share mo rin ang video na ito. Selling land in the Philippines can be a profitable opportunity. Pero tandaan, hindi sapat na may buyer ka lang. Kailangan mong siguraduhin na legal, documented at protektado ang buong transaction. Kapag handa ang documents mo, alam mo ang market value ng lupa at naiintindihan mo ang proseso, mas mataas ang chance na makabenta ka ng mabilis at sa tamang presyo. Remember, knowledge protects your property, preparation protects your money, and proper documentation protects your future. Maraming salamat sa panonood.
Kung gusto mo ng mas maraming tips tungkol sa lupa, real estate, investing, savings at financial literacy para sa mga Pilipino dito at sa ibang bansa, don't forget to like, subscribe and turn on the notification bell. This is Payong Amiga. Hanggang sa susunod nating usapan, ingat, God bless at maging matalino sa bawat financial decision.